Suman sa lihiya o suman bulagta, ano po yung tawag nito sa inyo? Madalas may sauce at may latik sa pinakaibabaw. Masarap rin po ito sa bagong kaldo na niyog at sa muscovado sugar. Tara na po at mag-umpisa ng magluto! Dito po ibabahagi ko sa inyo yung mas pinadaling pagluluto po nitong ating suman sa lihiya. Dahil usually po, after nating mahugasan yung bigas, ibababad po muna natin ito, then babalutin po natin ito bago po lulutuin. Ngayon po, isasaing po muna natin ito gamit po yung rice cooker or yung ating regular na kaldero. Ito pong lihiya, madali lang naman pong makita. Nabibili po ito sa mga palengke, grocery stores at online stores. Tumutulong po ito para magbigay ng kakaibang kunat po sa atin pong kakanin. Siguraduhin lang po natin na tama po yung sukat na ating ilalagay dahil kapag napasobra naman po kayo ng paglalagay nito, magiging mapait naman po yung ating lulutuin. At lilinawin ko lang din po, baka may magsabi na naman po na nakakasama po ito sa ating katawan. Makakasama naman po kahit anong bagay basta po sobra-sobra, pero kung sakto lang po sa ating kailangan, wala naman pong magiging problema. Mapapansin nyo po medyo mag-iiba po yung kulay ng ating liquid, magiging light green po ito. At katulad po nung sinabi ko sa inyo kanina, bukod po dito sa ating rice cooker, pwede nyo po itong lutuin sa inyong regular na mga kaldero, katulad lang po ng pagsasaing natin sa ating pong mga karaniwang bigas. Sa paghahanda nga po pala ng ating dahon ng saging, after po natin itong magupit sa laki na gusto natin, pwede po natin itong hugasan o punasang mabuti. Then idadalang po natin ito sa ating kalan or kung sakaling available sa inyo, pwede pong gamitin nyo po yung inyong microwave oven, naka-high heat po ng 1 to 2 minutes. Or pwede rin pong pakuluan nyo ito, then punasan na lang po hanggang sa ito po ay tuluyan ng matuyo. Kailangan po natin ang mga prosesong yan para hindi naman po madaling mapunit at pliable po yung ating dahon. Sa pagbabalot po ng ating suman, isang malaki at isang medyo maliit po na dahon yung ating gagamitin. Then tingnan nyo na lang po yung aking gagawin. Kung sakali po na nasa lugar po kayo na mahirap o hindi po available ang mga dahon ng saging, minsan din po napakamahal po nito, pwedeng idiretso nyo na lang po ito sa inyong mga packaging, like sa inyong mga microwavable tubs, dahil luto naman na po yung ating pinakabigas. Kapag gumamit nga lang po talaga tayo ng dahon ng saging, bukod sa napaka-authentic po nitong tingnan, yung aroma po talaga ng dahon kakapit din po dun po sa ating pinakasuman. Medyo malaki po yung ginagawa ko, then pinaplaton ko na lang po ito para hindi maging ganun kakapal. Again, yung laki po ng ating suman, nakadepende na po ito sa inyong preference. Then, pag sasalikupin po natin itong dalawa, gamitin nyo po yung taling available sa inyo. Pwede rin po kayong gumamit ng dahon ng saging. Luto na po ito pero binalot po natin sa dahon ng saging at para makuha po talaga natin yung aroma po ng saging at the same time mapapatagal po nito yung pinaka lifespan, lulutuin or i-steam po uli natin ito. Sa ganitong pamamaraan, tatagal po itong ating suman ng 1 to 2 weeks basta after po natin itong ma-steam or maluto, palamigin at ilagay po natin sa ating fridge kung hindi pa po kakainin. Nilagay ko po ito sa isang kaldero na halos sakto lang po talaga yung ating suman. Hindi na po ito maggagalawan pa once na ito po ay kumukulo na. Then para mabilis na rin po yung pagpapakulo nito, mainit na tubig na po yung aking inilagay. Isasalang ko lang po ito ng 20 minutes. Kung nakaabot ka sa parting ito ng ating video, malamang nagugustuhan nyo na po ito. Pwede nyo po bang i-comment kung saan po kayong lugar ngayon nanonood para malaman ko naman po kung hanggang saan ang inaabot itong ating suman sa lihiya recipe. Pakukuluan or i-steam po natin ito over medium heat ng 20 minutes. After po nitong maluto, nilalagay ko po sa isang strainer para tumulo pa po yung mga excess water. Para naman po sa ating sauce, tatlong simpleng ingredients lang. Bali gagamit po tayo rito ng ating kakang gata or yung ating coconut cream at maglalagay po tayo rito ng asukal. Dito po ang gamit ko ay muscovado sugar
Pwede rin po kayo ritong gumamit ng ating regular na brown sugar or ng panutsa. Maglalagay rin po tayo rito ng kaunting asin, then pakukuluan lang po natin ito over medium heat hanggang sa makuha po natin yung lapot na gusto natin. Yung muscovado sugar po, kapag ito po yung inyong ginamit, bukod sa hindi po ito ganon katamis, may toffee flavor na po, at the same time iba po yung lapot ng inyong sauce kapag ito po inyo nang naluto. Dagdag idea lang po para ma-check nyo po kung okay na po yung niluluto po nating sauce. Kumuha ng isang mangkok, lagyan po ito ng tubig, then magpatak po tayo ng sauce. Kapag katulad po nito na naghiwa-hiwalay pa, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagluluto. Pero kapag ganito na po na medyo namuuna, patayin na po yung apoy sa inyong kalan dahil saktong-sakto na po ito. Lumalapot na po kasi ito habang ito po ay tuluyan ng lumalamig. Itong ating sauce, tatagal rin po ito ng weeks basta po after po nitong maluto, palamigin bago nyo po i-store sa inyong fridge. Make sure lang po na hindi rin po ito matutuluan ng tubig. At heto na nga po yung ating suman sa lihiya, na yung iba po tinatawag po itong suman bulagta. May tumatawag rin po ritong suman yakap dahil nga po magkasalikop ng dalawang suman. Sa inyo po, anong tawag dito? Napakabango po nito habang ito po inyong binubuksan dahil nga po nakuha na natin yung aroma po ng ating dahon ng saging. Napakasimple man po ng ating mga sangkap, iilan lang po, madali lang din naman po talagang gawin, lalo na nga po ngayon mas pinabilis po natin yung ating proseso at mas makakatipid pa rin po tayo sa gas dahil kung dati niluluto po natin ito ng 4 to 6 hours, depende po sa dami ng ating suman, ngayon po 20 minutes lang pwede na itong kainin dahil nga po naluto na po natin yung ating pong bigas. Sa lasa po, nakadepende na po ito sa inyo kung gaano karaming sauce inyong ilalagay. Pero doon po sa mga ayaw naman po ng masyadong matamis, pwede pong fresh grated coconut lang, kaunting asukal, pwede na po ito. Kaya kung miss nyo na yung ganitong kakanin, or minsan nakakabili kayo pero hindi po kayo satisfied sa lasa, pwedeng kayo na po mismo yung gumawa, madali lang naman po. Kahit hindi po available sa inyo ang dahon ng saging, pwede po. Dahil sa ating panibagong proseso ng pagluluto. Kung may mga requested recipe nga po pala kayo or may mga miss na po kayong pagkain at gusto nyo pong gawan ko ng detalyadong video, huwag po kayong mahiya, just comment down below. So paano po, mauna po muna ang inyong mommy love sa pagtikim hanggang sa muli po nating pagluluto!